Oh. Ang nakakalungkot, Jen, dito sa panibagong revelasyon na ang tawag ng palasyo ay destabilisasyon ni Saldico, apektado ho tayong mga kababayan, Jen, ha? Yung mga nagsasaing ng bigas para kumain. Dito sa bagong video na kasama na tayo. Totoo, pati daw pala bigas yan, tsaka yung isda, no? Pati agricultural product. Ulam. Kaya pala nagmahal daw ang sibuyas dahil dito. Di ba natatandaan mo, Tama. once upon a time, 2022 ata ito eh, no? Umabot ng almost 700 pesos per kilo. Kilo ng sibuyas. Nag-imbestiga yung sa Senado, at sa Kamara, sa pangunguna nung isang komite. Yung Quinta Committee daw eh. Hindi, yung Quinta, iba pa yung Quinta, itong lately na yun, sa bigas na yun. Kaya ano ata yung Swansing. Ayun, ganun, ano? Pero bigla daw pinatigil eh. Kasi baka daw sila may matapakan kung sino may nasa likod ng issue na yun. Pwedeng sabihin na hindi totoo yung sinasabi ni Saldico, pero i-check natin, totoo bang yung mga pangyayari? Alam mo, sinabi niya, ipinatigil po yung investigasyon kahit wala namang dahil meron daw matatapakan. Walang resolusyon. Hanapin natin, ipinatigil nga ba yung investigasyon? At bakit? Diba? Mukhang ako sa tingin ko yan, nasundan ko yan eh. At saka yung sa Quinta, biglang tumigil. Bigla rin nahinto eh. Nang walang paliwanag. Walang paliwanag, parang natigil lang bigla. Ito na, okay na. Pakinggan na lang ho natin. Saldico. Saldi. Part 3. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kung matatandaan ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Swansing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Ganito rin po ang nangyari sa bigas. Noong April 2023, nagsimula nang tumaas ang presyo ng bigas. Kaya iminungkahi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pwede, ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons para sa buong taon. Ang layunin ko po ay mapababa ang presyo ng bigas sa 22 pesos kada kilo. Pero hindi po ito inaprubahan ng Pangulo nung sila ay nasa Clark. Dahil doon, sumipa ang presyo ng bigas na umabot ng 55 pesos kada kilo hanggang 2024. Noong 2024, kinausap ko ulit si Speaker Martin Romualdez na kung pwede makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba ang taripa ng bigas mula 35% to 15%. Sinabi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas at umabot ito sa 60 pesos kada kilo, siguradong magagalit na ang taong bayan. Posibleng magrevolusyon na ang mga tao at tiyak na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections.
Isa sa mga patunay na hindi na masaya ang taong bayan ay ang pagbaba ng approval rating ng Pangulo noong panahon na iyon dahil sobrang taas na ang presyo ng bigas. Nangyari po ang meeting at halos inaabot kami hanggang alas 2 ng umaga, nakikiusap, nagpapaliwanag. Buti na lang, matapos ang matagal na negosasyon, pumayag din sila. At di nagtagal, inanunsyo na rin sa publiko na ibaba ang ng buwis sa bigas. Ngunit, matapos ang 4 hanggang 6 na buwan, hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. Kahit ibinaba na ang taripa nito, kaya iminungkahi ko kay Speaker Romualdez na magpatawag ng investigasyon tungkol sa bigas sa pamamagitan ng Quinta Committee hearings. Habang iniimbestiga nito ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na si First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon dahil kasama raw nila sa Vietnam visit ang ilang importer ng bigas at nag-dinner pa raw sila roon. At noong araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Magkasama kami ni Speaker Martin Romualdez nang tumawag si Congressman Sandro Marcos. Dumating din si Secretary Laurel Chu sa Manila Polo Townhouse at doon siya pinagalitan ni Speaker dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, pasensya na, masyado akong naive. Doon namin naintindihan kung bakit. Kahit ibinaba na ang import tax ng bigas mula 35% to 15%, ay hindi pa rin bumababa ang presyo sa merkado dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Dagdag pa po, maraming importers ng isda ang nagrereklamo dahil kontrolado ito ng kaunting kumpanya lamang. Wala naman daw tax sa importation tuwing lean season, pero kahit ganoon, hindi pa rin sila nabibigyan ng permit to import. Ang makaunting kumpanya na ito lang ang nabibigyang permit to import. Dahil dito, kontrolado din ang presyo ng isda at ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Mga kababayan, hindi dapat naghihirap ang Pilipinas. Hindi dapat ganito kamahal ang mga pangunahing bilihin tulad ng bigas. At higit sa lahat, hindi dapat nagugutom ang mga Pilipino. Wala silang malasakit sa taong bayan, lalo na sa mga mahihirap. Inaabuso ang kapangyarihan, nagiging negosyo ang pera ng taong bayan. Masakit man tanggapin, pero ito ang katotohanan. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Mula sa Pangulo, First Lady, hanggang sa anak, sila mismo ang nagtatakda, kumukontrol, at nakikinabang sa mga transaksyon dapat sanay para sa kapakanan ng sambayanan. Hawak at kontrolado nila halos lahat ng ahensya, kaya nagagawa nilang itago ang katotohanan. Sa mga susunod na araw, marami pa po akong isisiwalat. Maraming salamat sa inyong oras at patuloy na pag-unawa. Naway, magising tayo sa katotohanan at sama-sama nating hanapin ang hustisya para sa bayan. Diyos mabalos po sa Indogabos. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating Okay na. Pwede na kami. Okay na kami. Yun.
Sabi ko, isang beses lang, magpaulit-ulit. Kala ko may bago eh. Ay, nako. Mamaya natin pag-usapan. Matapos na marinig natin yung huling bahagi ng video ni dating Congressman Saldico. Re-release lang yan kanina, Jen. Oo. Nagpa-press con na si Yusek Claire Castro pero nauna yung press con bago yung lumabas yung video. Ganun eh. Pero dito, bigat na siya. Nakahapon, si Congressman Sandro ang dinamay. Ngayon naman, kinabigla ko nga. Na ay talaga. Pati po ang First Lady. Yes. At mabigat pa yung paratang ha. May kinalaman po sa smuggling ng mga agricultural products. Totoo. At ito daw po ang dahilan kung bakit nagmahal ang mga presyo ng paunahing bilihin. Dyan pa naman focus ang ating administrasyon ngayon, di ba? Isinama na sa economic sabotage yun eh, di ba? Totoo. Yun hong kapapasang batas. Inamend na yung batas yan tungkol yun eh. Na yung agricultural smuggling. Matindi po ito. Well, hindi natin sinasabing totoo nga ang mga binulgar ni dating Congressman Saldico. Di ba? Kailangan niya ng pruweba dyan. Hindi na pwedeng basta magsalita ka, yun na yun. Totoo. Diba? Lalo pa nga ngayon, ang sabi ng Pangulong Bongbong, lahat na sinasabi niya, puro tahi-tahing kasinungalingan eh. Di ba? Yung iba niyang sinabi ng mga una, meron siyang mga inilalabas na mga dokumento dyan eh. Yung mga listahan ng mga insertions. Yan. Dito, dapat meron din siya ilabas na pruweba. Parang kung bakit tinapos na niya itong episode na ito, no? At saka dito kasi ay ito puro usapan lang eh, no? Nasabi daw ni Secretary Chu Laurel, pinatitigil daw dahil masasagasaan daw yung kapatid ba ni First Lady? Yung Martin Araneta. Martin Araneta. Pero ako natatandaan ko kasi, Nelson, isang pagdinig ng kamera, ang binanggit ni Secretary Chu Laurel na kumukopo at naglalabi sa kanila para sa importasyon ng isda, ay yung kumpanya na pag-aari ni Saldico. Sa isda diba? Yun. Sa isda. Kasi dito sa isda, nabanggitin niya isda di ba? Yun nga ang napapansin natin kay Saldico. Bakit? Dapat at least meron kang kasalanang inaamin mo na, no? Ayun na nga, siguro. Hindi lahat may... para bagang ang dating lahat ng kasalanan ay napag-utusan ka lang di ba? Kasi sabi niya, kakaunting kumpanya lang ang nakakakuha ng permit para sa importasyon ng isda. Hindi sinabing kasama po din yung aking kumpanya. Na hindi naman napagbigyan. Kasi nayon nga. Yun ata yung awayan nila dati ni Toby. Di ba? Parang pinasasaringan ata doon na ang nakakakopo daw ay yung kumpanya pag-aari ng pamilya ni Chanko. Pero hindi niya binanggit, ha? Wala sa sinabi. Toby. Kasi nakipag... Ay, ewan ko lang ngayon. Nag-try siya, no? Kasi yung sabi naman ni Secretary Chu Laurel, bata pa sila talagang kumpanya ng mga Chanko nasa isda, talaga fishing industry talaga. Yun na yung negosyo. Ngayon ang tanong, totoo nga ba? Huwag muna natin sabihin na hindi totoo. May binanggit ho kasing pangalan eh. Halimbawa, matetrace mo naman at sa industriya, alam naman ito, Jen. Halimbawa yung binanggit na pangalan na Martin Araneta, sino ba yan? Di ba pagka research mo, ano bang negosyo? Yan ba talaga ay nakikialam sa importasyon? Dati na kasi lumutang ang pangalan yan na di umano ay sangkot nga sa smuggling daw. Habang name drop ang kanyang pangalan. Ang problema dyan, kung ganyan-ganyan lang, hindi tayo maniniwala basta. Pero hanggang ngayon, wala namang nagpapatunay. Wala namang nagpapail ng kaso. Yes. Meron mang talagang ganyang activity. Yan ang sinasabi natin. Madali kasi magturo no? Oo naman. Yung ikaw ay magparata, napakadali. Pero para patunayan mo yung paratang mo, ay ibang usapan yan. Kaya tayo, humahanap tayo ng ebidensya. At hindi ko mo sinabi, ay naniniwala ka agad tayo, di ba? Halimbawa, yung sinabi ni Saldico na merong 100 billion insertion. Yung iba, sabi ka agad, wala yan, hindi dyan. Dapat sa NEP yan ilalagay, hindi sa BICAM. Naglabas siya ng ebidensya. Eto, hanapin nyo rito. Di napatunayan, meron nga. Sabi nga tama, nasilip din ng Senator Ping, meron din daw talaga. Meron.
Yan ang sinasabi natin. Ngayon, may sinasabi siyang tao, patunayan mo rin, di ba? Ano, ang katibayan mo talagang sangkot nga yan sa mga illegal na gawain. Di ba? Oh. At saka sino daw ba mga kapartner niyan? Ayun. Kasi, sabi nila birds in the same feather flock together. Oo. Sino kaya? Sabi naman, we are not birds. We don't have feathers. Kami ay... ay, naku, mahirap na magsalita. Yan lang masasabi natin, ha? At sabi naman ni Saldi ko, may mga susunod pa siya, no? Totoo. Meron pa raw siya. Sa aking assessment din, merong mga pagkakataon na totoo yung sinasabi niya, pero merong ibang kahina-hinala. No? Parang hindi mo siya pwedeng tanggapin lahat eh. Totoo. No? Oo. Ewan ko lang ngayon, baka maglabas na rin siya ng video against Toby. Bakit? Kasi si Toby, di ba parang... dahil lang sinasabi ni Toby, magkakontra siya ng pahayag. Kayong dalawa lang ni Saldico at nung dumatingan niya ako, pinagagalitan kayo. Oo nga. Ba't yung pa sinama-sama ako nito, papagalitan lang pala kayong dalawa. Kaya lang, sa kwento naman ni Saldico, hindi, kami nga pinapagalitan ng presidente. Dahil hindi kami nakakapag-deliver ng tama daw. Dahil yung 50 billion na bagong insertion, ipinipilit, hindi namin mailagay. Yun. At ang isa pa daw nagalit, si Congressman Sandro Marcos, na hindi na ilagay yung 8 billion. Kasi nga raw, nagkapag-advance na raw, batay sa kwento niya. Diba? Pero ako, sana, kung nakikinig, si Kong Saldico, magbanggit ka rin ng yung kasalanan. Parang ang dating kasi, ikaw ang di ba? Sabihin niya, ito lang po mga kasalanan ko. Di ba? Yan. Kasi wala talaga maniniwala na totally zero di ba? Ang sabi nga nila dyan, pagka ikaw ay nasa kusina, mauulingan ka. Pagka humawa ka ng palayok niya, sigurado mauulingan ka. Kaya ako, hindi na pupunta kusina Order ka na ng order. Order tayo. Fast food chain ang gusto ngayon Ay, nako. Ngayon, hintayin natin kung ano pa mga sasabihin niya. Ayan. Pero, gaya ng sinabi natin, huwag tayo basta maniniwala sa lahat ng sabihin yan. Malay mo, mamaya, ikaw na ituro. Di ba? Ay, nako.